Allahu Akbar. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, amin itong papalitan ng ibang balat upang sa gayon ay kanilang malasap ang parusa. O? Aming papalitan ang kanilang balat. Papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang balat upang gairaha liyadukul adaba innallaha kana gairu hakima. Amin itong papalitan ng ibang balat upang sa gayon ay kanilang malasap ang parusa. Katotohanan, ang Allah ang katastasan, ang ganap kong humatol. Ganap kong humatol, ibig sabihin, sa bawat kasalanan na ginagawa mo rito, kaya nga yung parusa din ay ganap tabla. Hindi ka paparusahan sa kasalanan o sa bagay na hindi mo ginawa o kasalanan hindi pantay doon sa parusa. Ibig sabihin, ang paraiso, level din. Pero ang impyerno, level din. Subhanallah. So, ibig sabihin mga kapatid, napakatindi ng gigagawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang ayat, sabi niya, yawma naqulu li jahannam hal imtalati wa taqulu hal min mazid. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na yaon ay aming sasabihin sa impyerno, ikaw ba ay napuno? Tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng impyerno, ikaw ba ay napuno? Pero sabi ng impyerno, meron pa ba ya Allah? Meron pa ba ya Allah? Ibig sabihin ng impyerno, hindi ito nilikha ni Satanas, ni Iblis. Ang paniniwala ng mga Christian, ang mamumuno sa impyerno ay si Satanas o si Lucifer o si Iblis. Kundi si Iblis, si Harun, si Karun, si Haman, si Paraon, at ang mga tao, ang mga Hudyo, at ang mga taong sumasabay sa paggawa ng kasalanan, at si Satanas ay sama-sama doon sa impyerno. Kaya itong paalala sa atin na Allah subhanahu wa ta'ala, nung tinanong niya ang impyerno, puno na ba? Alam niya Allah yun, pero si Allah subhanahu wa ta'ala, kahit alam niya, talagang binibigyan kanya ng kaalaman Si Allah walang kaaway. Pero sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa sino mang sasamba liban pa sa akin ay kaaway ko. Ginawa kong kaaway, pero kaya mo bang labanan si Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah mismo ang nagsabing kaaway niya ang taong ayaw manampalataya sa kanya. Pero ang pagkakainawa ng tao ay ibig sabihin makapangyarihan si Satanas kasi kaaway ni Allah. No. Once sumuway ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, even though whoever, kahit sino pa man tao, kapag sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, itinuturing na Allah subhanahu wa ta'ala na kaaway. Ano ang isa sa ebidensya na siya'y kaaway? Maraming ayat. Halimbawa sa Suratul Baqarah, sa sino mang taong gumagawa ng riba. Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga malaikat nag-declare ng gera sa mga taong gumagawa ng riba. O ang ibig sabihin ng riba, yung pinakamalapit na kahulugan, yung nagpa 5-6. Pag nangutang ang tao ng 1,000, gagawin niyang 1-2. Sino ang number 1 na nagre-riba? Sino bang number 1 na nagre-riba? Hindi, meron pa. Meron isang mahilig sa riba. Ang Hudyo mahilig sa riba na ginaya ng iba't ibang lahi. Kaya sa atin, ito'y nilalabanan. Dahil pag nagriba ka, you declared war against Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kaya itinuring kang kaaway ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaaway, gera, napakalaking gera ang dineklara ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa sino mang sumuway sa kanya. Hindi yung pagsamba kay Allah, ay hindi yung pagsuway sa mga Diyos-Diyosan, riba yun. Ibig sabihin, matindi ang parusang igagawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang sumuway sa kanya. Sabi pa muli ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat pa, nung tinanong niya ang impyerno, meron pa bang darating? At kanyang sasabihin, mayroon pa bang darating na dagdag, ya Allah? Meron pa daw ba? Meron pa? Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa ulat ni Bukhari at ni Muslim, Sahih Muslim wa Bukhari, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o narinig ni Anas radhiyallahu anhu, sa Tagalog pa, itatapon sa impyerno ang mga tao at sasabihin niya, impyerno, mayroon pa ba?
hanggang sa mailagay ng dakilang Panginoon na si Allah ang kanyang paa. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay meron ding paa, pero hindi katulad ng paa na nasa isip natin. Ha? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa impyerno meron pa ba? Meron puno na ba? Bakit yan na meron pa ba? Kaya nung sinabi niya na akala nung ano na yun na ay meron pa, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang Panginoon ang kanyang paa sa loob at bawat kasukasuan nito. Ibig sabihin, bawat kasukasuan, ano bang kasukasuan ng tao? Ano bang kasukasuan? Buto. Ang tinutukoy ay ang impyerno. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magdidikit-dikit at hanggang sasabihin nito, tama na sa iyong kadakilaan at karangalan ya Allah. Nagmamakaawa ang impyerno. Allahu Akbar. Nagmamakaawa ito sapagkat dinagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paa. Mismo ang impyerno ay nasasaktan. Natatakot, nahahabag siya sa tindi ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, sa binabayo ka para yung lalagyan, bang subhanallah. Sabi ng hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallam, kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng tao mula sa simula hanggang sa wakas, hindi mapupuno ang impyerno sa laki nito. At gagawin pang napakalaki ng tao dahil sa kanyang matinding kasalanan, iba't ibang laki ng tao ang ilalagay sa impyerno, pero napakalaki ng impyerno na kung saan nung sabi ng Propeta Muhammad sallam, kung itatapon ang isang bakal sa impyerno, makakarating sa pinakababa ay 70 years. Subhanallah. 70 years. Ibig sabihin, hindi pa sigurado kung 70 years lang ba o 70 years na ang nakaraan bago pa dumating. Subhanallah. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang lalim ng impyerno, sabi dito, ang impyerno ay malalim, hindi kayang sukatin at hindi napupuno. Mula sa mga ulat ni Utbah bin Ghazwan na kanyang sinabi na isalaysay sa amin ng Propeta Muhammad SAW na mula sa kabilang panig ng impyerno ay ibabato doon ang isang bato at tuluyan itong malalaglag sa loob ng 70 taon. At hindi pa mararating ang kalaliman nito. Hindi pa mararating ang kalaliman nito. 70 years na, hindi pa nakaabot doon sa pinakalalim. Allahu Akbar, subhanallah. A'udhu billahi, subhanallah. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, ito ay mababasa sa Sahih Muslim. Sa makatuwid, ang kalalagyan ng bawat makasalanang tao sa impyerno ay masusukat ayon sa lalim ng kanyang mga kasalanan. Kaya mga kapatid, paano mo pa isipin ang paraiso? Sinisiguro mo ang paraiso, pero patuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Hindi mo pwede sabihin, ako'y Muslim, alhamdulillah, pero patuloy ka sa maling pagkaturuan, sa maling pagsasabuhay, sa maling pagsagawa. Kaya nga sabi nila subhanahu wa ta'ala, liman niya siya. Napakasarap ng paraiso, tapos ilalagay ang tao makasalanan? Hindi. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan. Yan ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa kanyang ayat na siya ay makatarungan. Ang mga antas ng impyerno, meron palang iba't ibang antas ng impyerno o level. Ang apoy ng impyerno ay napakainit at hindi kayang sukatin ang tindi ng init nito. Hindi kayang sukatin. Hindi rin natin kayang ihambing sa apoy na matatagpuan natin dito sa lupa. Hindi mo kayang ihambing ang init ng apoy dito sa mundo. Ano bang pinakamainit na apoy? Yung lava? O yung atisili? Hindi. Hindi kayang masukat. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya dito, hindi rin natin kayang ihambing sa apoy na matatagpuan natin dito sa lupa. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ay sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang apoy ay sinunog ng 1,000 taon hanggang naging kulay pula. At sinunog ulit ng 1,000 taon at naging puti. Nagpapalit-palit na ng kulay dahil sa tindi ng init. At ulit sinunog ng 1,000 taon hanggang sa ito ay naging itim at napakaitim. Ito ay mababasa sa Sahih Tirmidhi. Subhanallah.
Ibig sabihin kapatid, pinainit ng pinainit. Ibig sabihin, inaalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno. Inaalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno. Kaya sabi ng tao, yung impyerno ba ay nandito na meron na ba sa mundong ito? Nag-e-exist ba ang impyerno sa mundong ito? Nag-exist na ba? Ibig sabihin, exist na ba ang impyerno ngayon? Meron bang ebidensya sa Quran na exist o ang impyerno ay nagawa na, nandiyan na? Pero ang sagot ng mga ulama, maraming mga ulama ng mga sunnah na ginagamit ang ayat na ito upang patunayan na ang apoy ay existed na, nandyan na pala mga kapatid. At ito ay inihanda na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mababasa natin sa isang ayat na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, uiddat lil kafirin, inihanda na para sa mga hindi nananampalataya. Nakahanda na pala kapatid. Sabi ng mga ulama, ang impyerno ay nakahanda na sa mga tao na sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa pang ayat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tahabbatit jannat wan nar. Ang paraiso at ang impyerno ay nagkaroon ng argumento noong kanyang kapanahunan. Ang Propeta Muhammad SAW ay nagkaroon pala ng argumento. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, ang apoy ay humingi ng permiso sa kanyang Panginoon na sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sinabi, o Panginoon ko, ang ibang parte ng aking katawan, ibig sabihin ang ibang parte ng katawan ng impyerno ay naabutan ng init ng impyerno, ng init ng apoy. Ibig sabihin maging ang impyerno nahirapan sa apoy ng yung Jahannam pangalan niya, pero yung apoy, yung mga nar, yung iba't ibang uri ng by level kasi, nagrereklamo na sa init ng apoy ng impyerno. Nagrereklamo mismo yung impyerno sa init niya. Subhanallah. Kaya sabi niya dito, dahil sa kanyang reklamo kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nila subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi akala ba'di, sabi niya, o Panginoon ko, kinakain na ang parte ng aking katawan. Ba'dan, faidan ng laha binafs, sabi niya, napasayna fi asyatayni wa nafsi fi sayfi. Ang apoy, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, na kinakain ang kanyang parte ng kanyang katawan. Si Allah subhanahu wa ta'ala, pinapahintulutan ang impyerno na siya ay makahinga. Ang impyerno pala, humihinga din. Humihinga siya para magkaroon siya ng preskong pakiramdam. Dahil kung hindi siya hinga, nahihirapan siya, mismong impyerno, nahihirapan sa init ng subhanallah. Impyerno na nga, pero nahihirapan pa siya. Kaya sabi nila subhanahu wa ta'ala, binigyan siya ng dalawang pagkakataon na mag-exhale. Sa winter at sa summer. Kaya pala may dalawang uri, di ba? Pag malamig na malamig, ibig sabihin, malamig naman yung pakiramdam mo. Dahil pala sa tindi ng init ng impyerno. Nag-exhale ng impyerno. Pag mainit na mainit, ito pala, kaya dahil napakainit, kasi nag-exhale ang impyerno. Subhanallah. Kaya ito ang paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kahirap ang impyerno. At muli sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad SAW, mula sa ulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ay sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang inyong apoy ay isang bahagi lamang ito mula sa 70 bahagi sa apoy ng impyerno. Isang bahagi lang, isang parte ng impyerno, sa 70 parts of the hell, yung isang parte doon, yung apoy na yun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang inyong apoy ay isang bahagi lamang ito mula sa 70 bahagi sa apoy ng impyerno. Siya ay tinanong, o sugo ng Allah, natanong ang sahaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak, sapat na ito. Sapat na yung init ng impyerno na ito para parusahan ng tao. Kanyang sinabi, nakahihigit ng 69 na ulit
ganun din ang init nito. Ibig sabihin, 69 times. Kung 70